Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita ngayong Miyerkules. Sa kanyang lingguhang talumpati, tinapos ni Papa Leo ang isang serye tungkol sa pampublikong buhay ni Jesus at kinondena ang kasalukuyang tiklima ng karahasan at puot at ang sakit ng lipunan mula sa labis na impormasyon at kahinaan. Sa pagninilay sa pagpapagaling ni Jesus sa isang bingi at pipi sa Ebanghelyo, inilalarawan niya ang papel ng simbahan bilang kasabay ng mga yaong tinawalan ng boses o kakayahang makinig. Binigyang diin ng Papa na ang tunay na komunikasyon ay dapat magpagaling, hindi makasakit, at hinihikayat ang mga mananampalataya na paunlarin ang dialogo na nagdudulot ng paggaling at tumutulong sa simbahan na manatiling isang lugar kung saan maaaring makatagpo ang lahat ng kaligtasan. Muling ipinahayag ng banal na ama ang malalim na kalungkutan para sa isang brutal na teroristang pag-atake na pumatay ng mahigit 40 Kristiyano sa isang simbahan at sa kanilang mga tahanan habang nagdarasa sa Democratic Republic of Congo. Binanggit ng Papa ang nalalapit na ika-negatibo 50 anibersaryo ng Helsinki Accords noong Agosto 1 na tinawag na mahalaga upang yakapin ang diwa nito ng dialogo, diplomasya, at karapatang pantao, lalo na ang kalayaan sa relihiyon, upang maisulong ang kapayapaan sa kasalukuyan. Bilang paggunita sa 5th World Day Against Trafficking in Persons, ipinahayag ng mga Katolikong organisasyon ang nakababahalang pagtaas ng human exploitation. Ang Pope John XXIII AC community ay iniulat na higit sa 50 milyon ang kasalukuyang inaabuso sa buong mundo na tumataas ng humigit kumulang 800,000 taon-taon. Ang Talithakum Network ng mga madre ay nakatulong sa mahigit 420,000 kababaihan at bata noong 2024. Ipinakita ng datos ng AC ang 47% na pagtaas sa buong mundo sa bilang ng mga nakaligtas sa forced labor. Isang eksperto sa batas ng karapatang pantao ng ACIS na si Chris Sidoti ay naglabas ng agarang panawagan para sa mga bansa na makialam at tugunan ang taggutom sa Gaza at ang agarang pangangailangan para sa malaking supply ng pagkain, tubig, medikal na kagamitan at gasolina na nagsasabing ang kasalukuyang mga pagbibigay ng Israel ay napakaliit at malayo sa sapat. Hinimok niya ang mga estado na itigil ang lahat ng suporta na sumusuporta sa mga kilos ng Israel na itinuturing dalabag sa batas.